Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Esteban at shoutout kay Cathy De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wow! Almost at the moment of Aaron's stupefaction, palapit na ang palakol ni Pango. Kahit napakabilis ng pag-iwas ni Aaron, ang ginawa niya ay sobrang lapit ng distansya. Tsaka pabaya talaga ang Aaron. Kahit papaano, hindi niya ginawa, asahan na sa sandali ng pagpapatawag ng huwepan sinaunang palakol, dahil ito ay malapit nang bumalik. Card pan-asan, na may malutong na tunog, naramdaman ni Aaron ang panginginig sa kanyang katawan nang umatras siya ng ilang hakbang, sa oras na ito ng tiyan, halos 10 sentimetro ng sugat ay biglang lumabas ang immortal na Zuan armor ay biglang naghiwa ng isang malaking butas. Sa oras na ito, ang lilang liwanag ng immortal na Shuangkai ay malinaw naman, ang kabanalan ng immortal na Shuangkai nagsimulang mawala. Kahit na pinoprotektahan nito ang Aaron sa hindi mabilang na beses, at nagbigay din ng Aaron na malaking suporta sa labanan, sa harap ng Panguax, na siyang pinakamataas na sandata, sa wakas ay mahirap itong suportahan malaking agwat, at ang pagkadyos ay nawawala. Nang makita na ang Aaron ay nasugatan, ang matandang monghe ay nagbigay ng isang mabangis na ngiti, itinaas ang palakol ni Pangu sa kanyang kamay, at sinabing nanguuyam, "Ngayon, kanino ito?" Han 3,000 ngipin malapit kagat, isang sandali mamaya, siya malamig na boses pabalik na paraan, "Alam na ikaw ay hindi ordinaryong monghe, ngunit hindi naisip na ikaw ay talagang isang demonyo tao. Hindi ito paninirang puri, hindi ba? Dati, tinawag niya silang mga demonyo, ngunit ngayon ay masisiguro ng Aaron na ang mga taong ito ay talagang kabilang sa mga demonyo. Galing ka sa Forbidden Area of the Dead, di ba? Nahuli mo rin si Xiao Tao." Malamig na sabi ni Aaron. "Ha ha 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 ha." Ang matandang monghe ay nagbigay ng isang mayabang na ngiti, tumingin sa Aaron at sinabing, "Aaron, napakatalino mo. Alam mo pa ang aming mga detalye." Hindi nagsalita si Aaron. Sa pagpapatakbo ng Panguax, naniwala ang Aaron na walang iba kundi ang kanyang sarili. At kung kailangan mong magkaroon ng iba, ito ay Xiao Tao. Sa partikular, ang paraan ng paggawa ng gintong palakol sa tanso ay ipinasa ni Xiao Tao sa kritikal na sandali. Sa makatuwid, naisip ito ni Han Sanchen sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang mabigla. Sinabi ni Gyuanzi, ang master, sa kanyang sarili na ang boses ni Xiao Tao ay nagmula sa ipinagbabawal na lugar ng mga demonyo. Minsan ay hiniling niya sa kanyang sarili na kumuha ng Jade Pendant at pumunta sa lungsod ng nasusunog na mga buto upang tulungan siyang gumawa ng isang bagay. Sa makatuwid, kung ang mga taong ito ay maaaring gumamit ng Panguaxes, marahil ang pitch ay nasa kanilang mga kamay, at sila ay natural na ang Bone Burning City mula sa lupain ng mga patay. Oo, kami ay mula sa lupain ng mga patay, ngunit alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang namamatay, malamig na sabi ng matandang monghe. Siyempre may katuturan, kailangan kong pumunta sa lugar na iyon para hanapin ka. Aaron Cold Voice Lightway. Sa amin, kailangan mo munang mabuhay. Malamig na tunog ng inumin, ang kutis ng matandang monghe ay namumuo, hawak ang palakol, sa mismong lugar patungo sa Aaron. Halos kasabay nito, patuloy na dumarating ang bilog ng tubig sa kamay ni Mengayo. Skyfire, Moonwheel. Malamig na tunog ng inumin, ang langit sunog buwan biglang mula sa direksyon ng lambak, diretso sa madilim na ulan, at Aaron kanyang sarili ay tumatag Jade Taybak, 72 kalsada Taybak tuwid na basagin ang lumang monghe. Gayunpaman, kahit na ang 72 magic sword ay umaatake at nagtatanggol sa lahat,
tila hindi ito gaanong epektibo laban sa siyang Pangu-Axe. Pangu-Palakol ay hindi matatalo. Kahit na may bantay si Aaron, dapat niyang iwasan ang kanyang gilid. Kapag umaatake siya, madalas siyang nasisire ng kanyang mas simple, direkta at dominanteng pag-atake. Sa oras na ito, napagtanto ni Aaron ang sakit ng kanyang mga kaaway sa nakaraan. Mahirap umatake, pero mahirap ipagtanggol. Kahit na may ganitong mazeland na pamamaraan ng espada, napakahirap itong harapin. Ang Skyfire Moonwheel sa kabilang panig ng madilim na ulan ay nagtitipon upang umatake mula sa lahat ng panig. Bagamat tuloy-tuloy ang Dark Rain Water Circle at misteryoso ang body method, mahirap itong alisin sa loob ng ilang oras, na ginagawang Aaron at least hindi masyadong miserable. Bagamat hindi gumaling ang sugat ni Aaron, sa kabutihang palad, ang apoy sa lupa na si Heart Sutra ay sumunog sa libu-libong monghe at sumipsip ng hindi mabilang na mga aura. Hindi man lang niya hinayaang mahuli ang kanyang katawan. Matapos ang ilang madugong laban, bagamat bahagyang nawala ang kanyang momentum, hindi siya natalo sa laban. Ngunit alam din ng Aaron na ang Skyfire Moonwheel ay hindi sapat na mature upang harangan ang madilim na ulan ng ilang sandali, ngunit hindi sa mahabang panahon. Bagamat hindi niya talaga kalaban, kung siya ay makasalubong sa matandang monghe gamit ang palakol ni Pangu, sa kanyang masiglang katawan, magdudulot siya ng malaking problema sa kanyang sarili. Sa makatuwid, ang tanging pagpipilian ng Aaron ay upang samantalahin ang madilim na ulan kapag nakulong, mabilis na labanan. Isipin dito, biglang pinalakas ng Aaron ang pag-atake, biglang bumukas ang 8 gintong katawan. Bagamat mabangis ang palakol ni Pangu, ang 8 gininto ang katawan ay may parehong galit sa kaaway. Nasa kamay ko si Pangu-Axe, Aaron. How dare you resist? Galit na napag-alitan ng matandang monghe, ang isa ay kinubkob ng 8 tao, at siya ay galit na galit. Bugbugin ng kamao ang aking ama, matandang monghe, matanda ka na. Nanlaban si Aaron sa parehong malamig na boses, at iwinagayway ni Badao Jinshen ang kanyang espada sa kaunting kawalang galang. Boom! 8 espada ang sabay na pinutol. Li Daiwanjun. Anak, ang luya ay sapat na upang maging mainit. Galit na umungal ang matandang monghe, at itinaas ang palakol ni Pangu. Boom! Isang hindi nakikitang higanteng kapangyarihan ang agad na nangunguna sa liwanag ng 8 espada. Ang alitan sa pagitan ng dalawang puwersa ay agad na nag-aapoy sa hangin sa paligid. Sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi sa Pangu-Axe sa iyong kamay? 3,000 malamig na boses at paraan, lumingon, lumilipad ang Jade Sword. 10,000 espada ang nagtitipon sa tuktok. Nasira, brush, 10,000 espada ay nahulog na parang ulan. Aaron, na may hawak na palakol sa Pangu, ay hindi magagapi, ngunit ikaw ay pangkaraniwan, hindi mo alam ang kapangyarihan nito. Hawak ang palakol ni Pangu sa kanyang kamay, at ang tansong palakol ni Pangu ay pumutok sa kulay ube at ginto. Ikanaway ng matandang monghe ang kanyang espada kay Wan, at direktang lumabas ang isang lilang liwanag. Boom! Bagamat ang lilang liwanag ay mas maliit kaysa kay Wan Jian lamang, nakasalubong nito ang unang gininto ang espada at sumabog nang lumipad ito ng ilang metro. Kunin ang 2 bilang pangunahing punto, sumabog ang walang katapusang liwanag, ang buong gabi ay maliwanag. Bang-bang! Ang kapangyarihan ng 10,000 espada ay agad na dumampi at natunaw mula sa langit at nauwi sa kawalan, nagulat ang mukha ni Aaron. Pagtingin sa langit, 10,000 espada ay wala doon. Tanging ang Jade Sword lang ang nahulog, ito. Si Aaron ay kasing manhid ng manok, isang palakol lang, at ang hanay ng espada na natutunan niya kay Lu Raoxen ay biglang nawala. Sa pagbabalik tanaw sa simula, ang pagkilos ni Lu Raoxen ay hindi pahirapan siya ng husto gamit ang palakol ni Pangu. Kapag umikot ang sitwasyon at bahagyang nagbago ang kanyang pagkakakilanlan, nasa ibang lugar lang. Siya at na-block si Aaron, hindi iniisip ni San Chen na hindi siya magaling sa pagbubuo ng espada, ang pinagkaiba nito ay ang kanyang pag-unawa at paggamit ng palakol ng Pangu. Aaron na ang hakbang ng matandang monghe ay hindi, paano iyon? Aaron, sino ba talaga ang may-ari ng Pangu-Axe? Sa kakulaitan mo, natatakot akong Pangu-Axe ay pwede lang sa pagputol ng kahoy na panggatong. Panipi, pwede bang panggatong lang? Isang salita lang, ngunit patuloy na umaalingaw sa puso ni Aaron sa oras na ito. Oo, si Aaron, ang hari ng 10,000 kagamitan sa kanyang kamay,
ay hindi ginamit ang kanyang tunay na kapangyarihan mula sa simula hanggang sa wakas. Ito ay hindi masyadong maraming upang sabihin na siya ay tyrannical. Hindi naman sa hindi sapat ang lakas, ngunit hindi ito sapat. Dahil sa matinding pagkakasala, mas mababa pa ang Aaron sa oras na ito. Hindi. Biglang tumirik ang mga mata ni Aaron, anong ginawa mo kay Xiao Tao? Ang tanging paraan upang basagin ang palakol ni Pango ay ang pangunahing core ay mas maaga kaysa kay Xiao Tao, ang huling kahalili ni Pango. Si Han Sanchen ay lubos na naniniwala na si Xiao Tao ay hindi ang uri ng tao na makapagsasabi ng tama sa mali. Sinabi niya sa mga monghe na ito ang tungkol sa pamamaraan ng palakol ni Pango. Kaya dapat pilitin siya. Gayunpaman, ano ang maaaring makapagsabi ng mga lihim na ito sa isang mahusay na inapo ni Pango? Dapat nating malaman na ang mga Pango ay dumaan sa dalawang pagpuksa, at palagi nilang tinikom ang kanilang bibig. Handa pa nga silang tiisin ang pagdurusa ng kanilang mga kaluluwa na dinadalisay, ngunit hindi sila handang magsabi ng kaunting lihim sa mga tagalabas. Si Xiao Tao ang nag-iisang inapo ni Pango. Kahit na nakalimutan na siya, naniniwala si Aaron na hinding-hindi hahayaan ng dugo ni Pango na ipagbili niya ang mga sikreto ng pamilya sa gusto niya. Siya ay tiyak na magiging katulad ng kanyang pinuno ng angkan, alang-alang sa lihim, walang takot sa buhay at kamatayan. Ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit galit ang Aaron ngayon. Ang isang tao ay hindi natatakot sa buhay at kamatayan. Para saan ang sasabihin niya ng sikreto? Pagpapahirap ba sa tao? Ito ay dapat na. Kung iniisip ito, ang walang pangalan na apoy sa mga mata ni Aaron ay nag-aapoy ng baliw. Itinuturing niya si Xiao Tao bilang sarili niyang kapatid sa lahat ng oras. Kapag siya ay nasa panganib, sinasabi niya sa kanyang sarili kung paano gamitin ang Pango-axe. Sa oras na ito, siya ay pinahihirapan. Paanong hindi magagalit si Aaron? Mag-isip ng tula sa labas ng lungsod at tulong mula sa halos nagdusa. Aaron galit tulad ng pagsabog ng bulkan. Sa pagtingin sa ngiti ng matandang monghe, hindi man lang hinintay ni Aaron na mahulog ang kanyang espada. Sa halip, ikanaway niya ang kanyang kamao at galit na sinugod ito. Matandang magnanakaw, kukunin ko ang buhay ng iyong aso. Suntok, pilitin, instant hit. Ang hangin ay napunit at nag-alab dahil sa alitan, at ang mga kamao ni Aaron ay sumugod na may nagngangalit na apoy. Nang makitang direktang umatake si Aaron gamit ang kanyang laman sa oras na ito, malamig nang umiti ang matandang monghe, talagang Yuchan. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyong mga belang kamao? Gusto kong makita kung kamao mo ba o ang aking sinaunang palakol. Sa sandaling uminom ang malamig na boses, pumihit muli ang palakol at itinutok sa hangin ang Aaron, na isang palakol. Palakol sa kamao. Ngunit ang dahilan kung bakit tumitig pa rin si Lau ay sa pamamagitan ng kanyang palakol, makatuwirang iwasan ni Aaron ang kanyang talam sa oras na ito, tulad ng paggamit niya ng kanyang espada. Hindi talaga kayang basagin ng matandang monghe ang 72-way Divine Sword. Ang kanyang pagtatanim ay palaging mahirap doon. Gayunpaman, ang nakaraang pag-atake ng Pango-axe ay nagpilit sa Aaron na umatras sa halip na atake sa sarili. Siyempre, sa harap ng mas direktang hand-to-hand fight ni Aaron this time, maiiwasan ba niya ito gamit ang Pango-axe? Ngunit hindi ginawa ng Aaron. Ano, baliw ka ba? Galit na saway ng matandang monghe. Ngunit sa oras na ito ay hindi ito narinig ng Aaron. May dugo pa nga sa kanyang mga mata, at ang itim na chi ay inilabas sa kanyang katawan. Sumabog na naman ang dugo ng Magic Dragon. Damit galit na umungol ang matandang monghe. Hindi niya maiwasang dagdagan ang kanyang lakas. Papatayin siya ng palakol. Basura takot sa amo, sa pagitan ng Panginoon takot sa paalang, paalang na takot na hindi mamatay, sa lahat ng oras. Ito ay kaya sa harap ng Aaron mabaliw pang kalahatang pag-atake, ang matandang monghe din momentum. Ngunit bilang ang distansya sa pagitan ng dalawang lumaki, siya ay nakaramdam ng isang maliit na pagkataranta Aaron sa palakol na ito pero malamang na matamaan din siya ng kamao ni Aaron, pero makakain ba siya ng suntok na ito? Tandang padamdam. Imposible, pero kung titignan ang nakamamatay na poster ni Aaron, may pagdududa siya sa sarili niya kung hindi siya sigurado na kaya niyang tamaan ang sarili niya, bakit ganito ang pag-atake niya? Tandang pananong tandang padamdam. Kamao sa ibabaw, ngunit sa katunayan, ano ang lihim na galaw ng bata? Sa pag-iisip nito,
Ang matandang monghe ay lalong natarante sa parehong oras, siya ay masigurado sa kanyang hula ang puso ay magiging. Ang ganoong dead cycle ay ilang segundo lamang. Ito ay paulit-ulit na ilang beses, at ang panloob na katapangan ay nagiging mahiyain. Sa wakas, ang matandang monghe ay umatras at sinubukang mag-iwan ng mas maraming espasyo para sa kanyang sarili upang harapin ang mapanlinlang na mga galaw ni Han, ngunit sa parehong oras, ang kanyang pag-atake ay hangina ng husto. Ang mga mata ni Aaron ay parang apoy, at patuloy pa rin siyang lumalaban ng walang takot. What? Next, iniwasan ni Mingyu ang pag-atake ng Skyfire Moonwheel at tumingin sa Aaron. Sa oras na ito, sinugod niya ang matandang monghe, at lumilipad sa kanyang ulo ang nakasabit na palakol ng matandang monghe. Aaron, aren't you dying? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.